Lara's POV. Sobra na akong natataranta at natatakot. Ganito na ang kinikilos ko sa maghapon ever since I received that letter from Larry. Nahigit ko ang aking hininga upang kalmahin ang aking sarili sa sitwasyong ito. Ready ka na ba, Lara? Kulang na nga lang malaglag ang puso ko sa pagkagulat nang marinig ang boses si Tristan. Okay ka lang ba? You look terrified. Wala. Okay lang ako. Yung mga damit natin inayos ko na kahapon. Palusot ko. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba ito sa kanya o hindi. Pero siguro pagbalik na lang namin sa bahay niya. My body was in overdrive, flooding with emotions. Tristan locked eye contact with me. Pinilig ko na lang aking ulo sa bintana ng sasakyan niya upang iwasan ang nag-aalalang titig niya. Matapos mailagay ang aming mga luggage sa likod ng sasakyan, muli siyang bumalik sa front seat upang magmaneho at lisanin ng Urban Hotel. Isang kalabit sa aking balikat ang gumising sa akin. Nang tingnan ko kung nasan kami, isang ngiti ang sumilay sa aking labi na makita ang pamilyar na mansyon. Paglabas pa lang namin sa sasakyan, matatanaw na ang mga tauhan ni Tristan na masayang nag-aabang sa entrada ng mansyon. Welcome back, Mr. and Mrs. Lazaro, bati nilang lahat. Matapos sa isang pagbati, pumaharap si Nika patungo sa kinaroroonan ko. Agad niya ako sinalubong ng yakap. Miss Lara, kamusta ang honeymoon niyo ni Master? Gumuso ko nang marinig niyang tawag nito sa akin. Miss pa rin kasi kahit may asawa na ako. Tsaka ako pinagalitan ng aking sarili. Bakit gusto mo ng Mrs. Lazaro? Pakikipagtalo ko sa aking isip. It's, fun. Ganon na lamang ang pagtaas ng aking kilay nang mapatingin silang lahat sa akin. Inawakan ni Nika ang aking magkabilang balikat habang ang mga mata nito ay namimilog at mukhang walang palalampasing detalye. Gaano ka fun? Ano bang iniisip mo? Medyo napalakas ang aking pagkakasabi roon nang mahulaan ang nais niyang ipahiwatig. Sadyang nakakaloka ang mga tauhan ni Tristan. Hindi ata nila alam ang ibig sabihin ng privacy. Hinawakan ni Nika yung tiyan ko habang umingitin nakakaloka. So, are we expecting a young master? Sa inis ko sa kalokohan niya, binatukan ko na siya ng tuluyan. Natawa naman yung mga nakatingin sa amin. Ilang sandali pa inakbay na ko ni Tristan. Don't worry, Nika, darating din kami dyan. Kumindat pa na sa ni Tristan. Siniko ko yung tiyan niya saka ko siya sinamaan ng tingin. Gumawa ka ng baby mag-isa mo. Bakit? Ayaw mo ba magkaroon ng little Tristan at little Lara? Piningot ko yung tenga ni Tristan sa nakakainis niyang biro. Nag-puppy eye siya pero hindi ako tinatablan niyan ngayon. Nasa living room na kami pero itong si Nika at Lani, hindi ako tinatantanan hanggat wala akong naikukwento. I give them some details pero parang di pa sila satisfied. Nakaiwas lamang ako sa kanila na makita ko si Sam na bumababa sa spiral staircase. Kinawayan ko siya but this robot knows not to smile. Saglit tong yumuko na nasa harapan ko na siya. Welcome back. He was serious looking and firm, looking as if he had no care in the world, which honestly I did not like of his attitude. He's way more colder than his older brother. Sam stood silent in front of me for what seemed like forever. Ako na ang nag-iwas ng tingin. Umagaw sa aking pansin ang silver piano doon. I did not realize na nasa tabi ko na pala ito habang palipat-lipat ang tingin niya sa akin at doon sa piano. Do you like to play? Tanong nito. I smiled. Sorry, got carried away. Sam put his arm around my shoulders. It was awkward but I didn't say anything. Can you play the piano? Muli nitong tanong. Get your arm off of her, Sam. Malamig na sabi ni Tristan habang ang mga mata ay nakikipaglaban ng titigan sa kapatid niya. Will you play for me? Baling ni Sam sa akin. Magsasalita pa sana ako nang sumingit muli si Tristan. No, she will play for me, right, hon? But Sam pushes me towards the silver piano. Play, duet nung dalawa. Napalanok ako habang sinimulang tipain ang bawat keys ng piano. I finished the song nang pareho nila akong mahinang binatukan. Ang hina talaga. That was Do Re Mi, saad ni Sam. Ang kailangan mo lang gawin, diretsohin yung pagtipa sa key ng piano. Ganyan ka ba kahina? Wika naman ni Tristan. Natawa ko. See? Magkasundo na kayo ulit. Hindi nyo na bagay ang mag-away. Their jaw dropped, then it turns to a smile. Tristan's POV.
Pumasok ako sa elevator and pressed the 28th floor where the conference is being held. Pinasok ko ng conference room and meet with the stockholders, stock marketeers, and other business affiliates. Lahat sila nagsiyukuran, tandang mas mataas ang aking posisyon sa kanila as I took a seat at the center. Sinenyasan ko silang umupo. Boss, on our behalf, we'd like to congratulate you on your wedding. We apologize for not being there. Aniya ng mayamang kasosyo ko sa negosyo. Thank you, I said as the meeting began. Oscar, how are the sales going so far? Tanong ko habang pinaglalaroan paikot-ikot sa aking kamay yung sign pen. Tinungo nito yung harapan. Inayos yung projector, then after that, he pointed to a line graph which had a positive correlation gamit ang kanyang ruler. Mas tumaas ang demand ngayon, and there is a prediction na mag-i-increase ng 3.5% buyers. Tumango ako sa kanya, saka to bumalik sa pwesto nito. What about the stocks? The stock are still in place. In the least 7 months, we have increase of buyers. Wika naman ni Sam. And we need about 5.5 million for the project. I left out a deep sigh as I was being stuck in a meeting. Nang matapos ang meeting, nasapo ko ang aking noo. Muli kong tinignan na nagkalat na papel sa table ko nang makarating sa aking opisina. As I was doing my papers for my next project of some of the best cars in the world, including Ford, Chevron, Jaguars, Ferrari, and many more, my mind wandered to Lara. Mukhang nababalisa ito pagkaway aaktong ngingiti, subalit kung aking titimbangin ang aming pinagsamahan, alam kong may pinoproblema ito, ngunit ayaw sabihin sa akin. Isa pang gumugulo sa aking isipan ay yaong kinikilos ni Sam. Lalaki ako. Alam kong ibig sabihin ng mga titig na yon. I am jealous at ayokong mismong kapatid ko ang magiging karibal ko. What am I thinking? Oh my God, Tristan, you're going crazy. Trust your brother? Wika ko sa sarili. I shook my head and went back to my paperworks. 4 hours later. Natapos ko ang mga paperworks around 11 p.m. Inayos ko ng mga yon at saka nagpa siyang umuwi. Tinungo ko ang elevator and after the small ding, I reached the ground floor. Nang makaalis na sa building, I pulled the keys out of my pocket and clicked the car key button. I walked over to my car. Pinasok ko ang susi sa ignition and pulled away from the building. Nang makarating na ako sa mansyon, I did not greet back my mates and just walked up to my room. Inalis ko ang aking sapatos at damit. Tinungo ang bathroom dahil nakagawian ko na ang pag-shower sa tuwing gabi. Not even bother to lock the door. Mga 3 minuto na siguro ako sa bathroom nang bumukas ang pinto noon at niluwa ang gulat na si Lara. Bakit nasa banyo kita? Sabi ko. Teka, bakit nandito ka? Sigaw naman ni Lara. Nang bumaba ang paningin ni Lara sa ibabang parte ng katawan ko, doble ang tono ng sigaw nito. Bastos ka talaga, Tristan. Nagtakip to ng mata habang tinakpan ko naman yung akin. Pabarag na sinara ni Lara yung pintuan ng bathroom. Nang tuluyan na akong lumabas sa bathroom, wala ng aking asawa. I wrapped a towel around my waist and walked over to my walk-in closet. Kumuha ko rin ng pants and shirt para makapagbihis. Nang gagalaiting, kinatok ko si Lara sa kanyang kwarto, katabi lamang ng kwarto ko. Ikaw mismo ang lumabag sa rule. Under special clauses, bawal pasukin ni Tristan ang banyo ni Lara kahit emergency alert pa yon. Pero ikaw tong basta na lamang nagbubukas ng banyo ko. Oportunista ka. Balak mo akong gawa ng kakaiba? Padabog na binuksan ni Lara yung pintuan. Namumula ang mukha nito sa galit, inis at pagkapahiya. Tinuro nito ang balikat ko, dahilan para humakbang ako ng paatras habang patuloy tong inis na naglalakad papalapit sa akin. Di ko kasalanan kung aksidente kong makita yung anaconda mo. Hindi ko alam paano ko lilinisin ang kaluluwa ko. Kadiri ka, napakabastos mo. Natatawa naman ako kay Lara. Ako pa ang bastos? Sino ba sa atin ang nabiktima ng paninilip? Hindi ba ako yon, honey? Ikaw ang lumabag sa rules, kaya kailangan mong maparusahan. Hindi to nakapagsalita. Honey, kailangan mong maging fair. Bakit pa kasi parehas yung design ng kwarto natin? Nalito tuloy ako kung saan nga ba yung kwarto ko. Dapat exempted ako eh. Be fair. Yumuko ito habang pinaglalaroan yung mga daliri. Anong punishment? Kiss me, seryosong saad ko. Nanumbalik yata yung pagiging Amazona ni Lara sa narinig.
Hindi ako nakakontra sa sumunod niyang ginawa. Sinipa niya ako sa pagitan ng aking mga hita dahilan ng pagkakatumba ko sa sahig. Tila ako uod na nakakakukot habang sapo ang nananakit kong ibaba. Lara! Bastos! Sigaw nito sa akin at muli isinara ang pinto. Lara's POV. Siguro, maihahalin tulad na sa mata ng kwago ang panlalaki ng aking mata sa tuwing maalala ko ang eksena kagabi. Bakit ba napakabastos na lalaking yon? He is over-controlling. Na mismong pagtatrabaho ko pa sa shop ay nais niya na umalis ako. Nagbabanta pa na bibilhin ng shop ko kapag hindi ako magre-resign. Subalit kilala ko ni Tristan na hindi ako basta susunod sa mga bilin at utos niya. I know we're married under a contract pero hindi niya ako tauhan para umoo sa mga sinasabi niya. Nasa ganoong pagmumuni-muni ako nang marinig ko ang malakas na tili ni Mean kasama ng mga hiyaw at iyak ng mga customers sa shop. Mga siyam na lalaki na mga nakapula ang biglang bumagsak sa shop na may bitbit na armas sa mga kanang kamay nila. May mga tattoo rin sila sa kanang braso gaya ng Red Dragon. One of them looked at me. He was frightening. Nakasuot to ng maskara, tayong labi niya lamang ang aking nasisilayan. Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago tumakbo patungo sa counter. Isang malakas sa sigaw ang kumawala sa aking bibig. Nang tangkain kong tumakbo, hinila niya ang aking braso as I continued screaming. Nahinto lamang ang aking pagsigaw nang itutok niya ang armas sa ulo ko. Madiin ang aking naging pagpikit habang patuloy rumaragasa ang luha sa aking mga mata. Lalong lumakas ang hiyawan sa loob ng shop nang magpakawala ng armas ang isa nitong kasamahan sa kisame. Shh! We don't want to cause a scene here. His voice was calm and terrifying. Lalong lumakas ang aking pag-ikbi nang idiin ito ang dulo ng armas sa aking ulo. Sweat began to break out of my forehead and tears welled up in my eyes nang hilahin ito ang mga kamay ko palabas ng counter. I told you, I'm coming for you. Too bad you did not tell my warning to your loving husband. Lumakas ang pagsikdo ng puso ko. No, no! Nagpapanik na ako. This was Larry. You will come to me freely or I will hurt your friends over there. Turo ni Larry kay Mean na nakapiring ang mga mata habang nakagapos ang kamay sa likuran. Ganon din ang kalagayan ni Rico at Ma'am Trina. Nang di ako magsalita, sinampal nung naka-red suit si Mean. Nagsugat ang labi ng aking kaibigan sa bigat ng pagkakasampal sa kanya. Muli akong umiyak na makitang nagmamakaawa ito. Si Rico naman ang sinunod nila. Dalawang tauhan ni Larry ang pinagtulungan sipain ang walang kalaban-laban kong pinsan. My God, please, let them be okay. Tanging nasabi ko na lamang. Bigla, lumapit si Larry sa likuran ko habang itinutok naman ng armas sa aking daeg. Bumalong to sa aking tenga na lalo ko lang kinahagulhol ng iyak. Tick-tock, tick-tock, what's your answer? Kahit natatakot ako, iniuntog kong aking ulo sa mukha niya. Napaatras si Larry. Kinuha ko naman ng pagkakataon yon upang agawin ng armas sa kanya. Tinutok ko yon sa lalaking nasa harapan ko, but instead, Larry laughed while clasping his hand. Go on, little doll. Tapusin mo ko. Nanginginig ang mga kamay ko na ikinasa iyon. Huwag kang lalapit. I don't even know you, pero bakit mo ba ginugulo yung buhay namin ni Tristan? Because he's the Phoenix boss, the mortal enemy of Red Dragons. Because you're mean more than anything to him. More than the cost of breath, more than his own life, the love of his life. You are his weakness, that's why. Did I answer your question? Now, can you come with me? Wala kang mapapala sa akin. Tapusin na lang ako kaysa sumunod ako sa'yo. Galit na saad ko sa lalaki. Napasigaw ako nang mabilis tong tumakbo sa akin at halos mawalan ako ng hininga nang hawakan nito ang leeg ko. Matapang ka ha? Bulong ni Larry sa akin habang pilit kong inaalis ang kamay niya sa leeg ko. You make me like you even more. Napaubo na ako sa tindi ng diin ng pagkakahawak niya sa leeg ko. Matapos itong panoorin ng aking paghihirap, niluwagan niya na ang pagkakahawak sa akin. I gasped on fresh air habang sapo ang puso ko. No, bitawan mo ako, sigaw ko.
Halos madapa na rin ako habang hinila ko ni Larry papalabas ng shop. When I've been abducted, nagsisinuran ng mga alipores ito na puro naka-red suit. Sisigaw na sana ako para makapanghingi ng saklolo sa kahit sinong mapadaan doon. Subalit, tinakpa ni Larry ang bibig ko at tinutok muli ang armas sa ulo ko. Someone, please help me. Nagwawala na ako sa sobrang takot. I want to get away from this madman. May isang itim na sasakyan ang pumarada sa harapan namin. My head was sweating, legs are shaking, and my heartbeat racing out of fear. You need to sleep, little doll. Dream of me, sweet dreams. Pinokpok ni Larry ang likuran ng aking ulo gamit ang armas nito. Sinalo niya ang katawan ko hanggang sa nagdilim na ang paningin ko. Ano ang gagawin ni Tristan kapag nalaman na napasa kamay ni Larry si Lara? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.